Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang hapon sa lahat ng nilalang ng Diyos. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita na nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng banal na aklat, ipahayag mo ang aking salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya ating pag-aralan, kung tayo ba ay totoong Kristiyano o kaya isang Kristiyano tayo na nakatira sa isang Christian country. Ano ba ibig sabihin ng Kristiyano? Siya ay sumulunod ni Kristo. Sumulunod ba tayo ni Kristo? Kung tayo ay Kristiyano, sumulunod ba tayo ni Kristo? Kaya tingnan natin ang ating sarili kung tayo ay sumulunod ni Kristo. Dahil ang sabi dito, kung sumulunod tayo ni Kristo, tingnan natin ang ating sarili ngayon kung ikaw ay tunay na sumulunod ni Kristo. Dahil ang sabi dito sa 1, chapter 8, verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo naniwala sa Kanya, kung patuloy kayo sumusunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Dahil ang sabi sa verse 32, malakilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan magpalaya sa inyo. Yan ang natawag na Kristiyano, sumulunod ni Kristo. Sumulunod ba tayo ni Kristo? Yang sabi dito sa 2 Korinto, ay ganito ang sinasabi naman sa 2 Korinto chapter 5 verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo. Namatay siya at muling nabuhay para sa atin. Kaya kung tayo ay sumulunod ni Kristo, dapat nagpag-isa kayo kay Kristo. Yan ang tunay na sumulunod ni Kristo na tinatawag na Kristiyano. Kaya ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya sino mang nakikipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na, napakaliwanag. Isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Yan ang mga tao na tunay na Kristiyano, nakipag-isa kay Kristo. Sinusunod na niya si Kristo. Kaya ang sabi naman dito sa 1 Korinto chapter 5 verse 11, ay ganito ang sinasabi sa 1 Korinto chapter 5 verse 11, upang malaman natin kung tayo ay totoong Kristiyano. Sabi dito, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pagkisamahan ang mga nagsasabing Kristiyano, siya'y ngunit nakikiapit, masakim, sumasamba sa disdiyusan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw, ni huwag kayong makisalo sa gayong tao. Kaya binabalaan tayo ni Kristo, huwag tayo makisama sa mga nagsasabing Kristiyano na nakikiapit, sakim, sumasamba sa disdiyusan, nanlalait, naglalasing, nagnanakaw. Dahil napakahigpit ng Diyos, hindi basta-basta
ang tinatawag na kaligtasan. Dahil ang sabi naman sa unang Pedro ay ganito ang sinasabi, chapter 4 verse 18, tulad na nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Napakaliwanag, halos ang matuwid ay hindi maligtas, ano pa kaya kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya napakaliwanag. Kaya tingnan natin ang ating pagka-Kristiyano, kung tayo ay totoong Kristiyano o hindi. Minsan, naging matuwid lamang tayo sa ating reliyon. Kaya ang sabi dito sa Lucas, chapter 16, verse 15, kaya sinasabi sa kanila, kayo mga nagpapanggap na matuwid sa harapan ng tao, ngunit nasa liksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Totoo yan, ang tinuturing nilang mahalaga ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Maraming mga tao hindi nila alam ang kanilang pagka-Kristiyano. Basta Kristiyano lang, tinanggap ng lipunan na siya'y Kristiyano. Ngunit ang Kristiyano, pinagsabi natin, mga espiritual na mga Kristiyano na sumulunod kay Kristo, may takot sa Diyos. Kaya ang sabi sa Mateo, chapter 7, verse 21, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang sumusunod lamang sa kalooban ng Amang nasa langit. Tayo ba ay sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit? Tingnan natin, nagpapakilala tayo ng Kristiyano, ngunit hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Gumawa ng kasalanan? Hindi. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Sumamba sa rebulto? Hindi. Kung ganun, paano tayo ay nagiging Kristiyano? Tayo ay lumalabag sa sinasabi ni Kristo. Kaya sinabi dito ni Kristo sa Lucas chapter 6, verse 46, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon. Maraming Kristiyano tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman natin sinusunod ang sinasabi ni Kristo. Tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Sabi ni Jesus, huwag kang gumawa ng kasalanan. Hindi ba tayo gumagawa ng kasalanan? Sabi ni Kristo, huwag kang gumawa ng kasalanan. Kaya sabi dito, tinatawag mo kong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Bakit hindi gusto ni Jesus gumawa ang mga tao ng kasalanan? Dahil ang sabi dito, ang sabi naman dito sa unang 1 chapter 3 verse 8 ay ganito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa ng kasalanan ng dyablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Gusto ni Kristo wasakin ang mga gawa ng dyablo, ngunit paano mawasak ang mga gawa ng dyablo? Dyablo naman ang ating sinusunod. Kakampi naman natin ang dyablo.
Hindi niyo alam kapag gumagawa tayo ng kasalanan ay maging kampon tayo ng dyablo. Kaya hindi gusto ni Kristo na maging kampon tayo ng dyablo. Kaya sabi niya dito sa Isaiah chapter 59 ay ganito ang sinasabi, verse 2, ngunit ang sala mo ang naging dahilan kaya hindi marinig ang dalangin mo. Kaya kapag gumagawa tayo ng kasalanan, hindi marinig ng Diyos ang dalangin natin. Parang ang kasalanan ay parang pader na umadlang sa Diyos at sa atin. Sabi dito, ngunit ang sala mo ang naging dahilan anang paglayo ninyo. Ang kasalanan natin ang naging dahilan ng paglayo natin sa Diyos. Kaya hindi gusto ng Diyos gumawa tayo ng kasalanan. Kaya sabi ni Jesus, huwag kang gumawa ng kasalanan. Kaya inatawag natin siya Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman natin sinusunod ang sinasabi ni Jesus. Sabi pa ni Jesus, huwag kang magsamba sa ribulto. Sinusunod ba natin si Jesus na sinasabi ni Jesus, huwag kang magsamba sa ribulto? Ito ang sabi sa Exodo, bakit hindi gusto ng Diyos na magsamba tayo sa ribulto? Dahil mayroon tayong isumpa tayo ng Diyos hanggat sa ika-4 salinlay. Dahil sabi dito, sa Exodo chapter 20 verse 3, huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayo magkaroon ng Diyusan o kaya larawan o ribulto ng anumang nilalang nasa langit at nasa lupa. Huwag kayong iyukod o maglingkod sa alinmang Diyusang iyan, sapagkat ako si Yahweh ay mapanibughuin. Paparusahan ko ang lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggat sa ika-4 salinlay. Napakaliwanag. Ang pagsamba sa ribulto ay may sumpa. Kaya makinig kayo bakit may sumpa. Pag-aralan natin ito upang maunawaan ninyo. Kaya maraming mga tao ayaw sumunod kay Kristo. Tinatawag mo kong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo naman sinusunod ang sinasabi ko. Maraming nagsasabi, Kristiyano ako. Sabi naman ni Kristo, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang sinasabi ko. Huwag kayong gumawa ng kasalanan, huwag kayong magsamba sa ribulto. Dahil magkaroon kayo ng sumpa hanggang sa ika-4 salinlay mula sa iyo, hanggang sa anak mo, hanggang sa apo mo, hanggang sa anak ng apo mo. Yan ang sumpa hanggang sa ika-4 salinlay. Kaya hindi gusto ng Diyos na magsamba tayo sa ribulto. Kaya ang sabi naman sa Gawa ay ganito, Gawa chapter 7 verse 51, napakatigas ng ulo ninyo, di pa nagbabago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayo sa Espiritu Santo. Napakaliwanag. Ang ating pagka-Kristiyano ay hindi galing kay Kristo. Kung ganon, saan ang galing ang ating pagka-Kristiyano? Na dapat malaman ninyo kung saan ang galing ang inyong pagka-Kristiyano. Dapat alam ninyo ang istorya ng inyong pagka-Kristiyano. Makinig kayo upang may malaman kayo. Noong unang panahon, nagsimulang panampalatayang ng tao kay Kristo. At ang mga sumulunod ni Kristo ay tinatawag na Kristiyano. Diyos lamang ang kanilang sinasamba. Diyos lamang. Yan ang sinasamba ng tunay na Kristiyano. Diyos lamang ang kanilang sinasamba. Ang Diyos na Espiritu ang kanilang sinasamba.
at hindi ang rebulto. Noong unang panahon, pinatay ng mga tao ang mga sumasamba. Pinatay ng mga tao na sumasamba sa rebulto si Jesus. Yan ang hindi ninyo alam. Ang lahat ng mga tao na sumasamba sa rebulto, sila ang nagpapatay kay Jesus. At pinatay din ang mga apostol at mga propeta at ang lahat na sumunod ni Kristo sa utos ng mga Romano. Nilakbay ni Magellan ng karagatan. Ang lahat na sa bansa na kanilang natagpuan ay ginawang Kristiyano at pinasamba ng mga Romanong Kastila. Pinasamba sila ang mga tao sa rebulto. Ito'y nakasulat sa banal na aklat. Hindi atin-atin lang. Hindi ninyo alam, ang inyong pagka-Kristiyano ay galing kay Magellan. Dahil ang sabi dito, sa Mateo chapter 23, verse 13, saba ninyong mga iskriba at mga parisiyo, mga mapag-imbabaw, hinadlangan ninyo ang mga tao upang hindi siya pag-arian ng Diyos. Ayaw ninyong pasakop sa paghari ng Diyos. Hinadlangan pa ninyo ang ibig magpasakop. Ang sabi sa Mateo chapter 23, verse 14, saba ninyong mga iskriba at mga parisiyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at kinakasangkapan ninyo ang pagdarasal na mahaba. Ano ito pagdarasal na mahaba? Rosaryo. Napakaliwanag. Inuubos ninyo ang kabuhayan ng babaeng balo at kinakasangkapan ninyo ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito lalo pang bibigat ang parusa ninyo. Ang sabi sa verse 15, saba ninyo mga iskriba at mga parisiyo, mapag-imbabaw, nilakbay ninyo ang karagatan at kinagalugad ang buong daigdig. May kayat lamang kayo ng isang hintil sa panampalatayang Hudyo. At kung may kayat na ginagawa ninyo, masahol pa kaysa inyo. Kaya nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Napakaliwanag ang sabi dito. Nilakbay ninyo ang karagatan, ginagalugad ang buong daigdig. May kayat kayo ng kahit isang hintil sa panampalatayang Hudyo. Sino ito ang naglakbay sa karagatan at ginagalugad ang buong daigdig? Ito si Magellan. Si Magellan, nilakbay niya ang buong karagatan upang magalugad ang buong daigdig. Si Magellan ang tinutukoy dito na naglakbay sa karagatan at isa ang Pilipinas ang kanilang natagpuan. At ang lahat ng tao na iginawang Kristiyano at pinasamba nila ang lahat sa rebulto. At ang hindi magsamba sa rebulto na kanilang Diyos, pinapatay ng mga Kastilang Romano. Ito'y dinanas ng ating mga ninuno sa kamay ng mga Kastilang Romano. Kaya ang ating panampalatayang Kristiyano na sumasamba sa rebulto ay galing kay Magellan at hindi kay Kristo. Pinatay ang ating mga ninuno ng mga Kastilang Romano. Kung ayaw sumunod sa kanila sa pagsamba sa rebulto, totoo yan. Ito ay hindi natin alam. Kaya makatwiran ba na ating ipaglalaban? Sabihin pa nila, dito ako pinanganak, dito rin ako mamatay. Tama ka ba? Tama ka, doon ka nga mamatay sa isang
turo ng kasinungalingan. Hindi mo alam kung ano nangyari sa iyong mga ninuno. Anong pagdurusa nila sa mga Kastila dahil sa takot, tinanggap na lang nila maging Kristiyano upang sila'y mabuhay. At sabihin mo, dito ako pinanganak, dito ako mamatay. Nakita mo na ang pinaglalaban ninyo. Maraming mga kapatid natin sa Mindanao na hindi Kristiyano. Bakit? Sa Cebu pa lang pinatay na nila Lapu-Lapu si Magellan. Kaya maraming mga lugar sa Mindanao hindi nasakop ni Magellan. Sa Cebu, siya'y natigop. Kaya maraming lugar sa Pilipinas na hindi Kristiyanong pike. Ang mga Pariseo ay laging binabanggit lagi ni Kristo. Sila lagi binabanggit dito. Kaya sabi ng iba, bakit ang reliyon namin lagi napamahal kayo sa reliyon, hindi sa Diyos? Kaya makinig kayo. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 10 ay ganito ang sinasabi sa 1 chapter 10 verse 11 ay ganito ang sinasabi. Sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastor. Inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakitang dumarating ang asong gubat. Iniwan niya ang mga tupa, palibasay, hindi siya pastor. At hindi kanya ang mga tupa, kaya sinisila ng mga asong gubat ang mga ito. At pinangangalat, tumatakas sila palibasay, upahan lamang. At walang malasakit sa mga tupa. Sabi dito, napakaliwanag, si Kristo ang mabuting pastor. Napakaliwanag. Kaya nakita natin si Kristo ang mabuting pastor na binabanggit dito. Ito mga Pariseo, ito'y galing ito kay Magellan, mga tinaho ni Magellan. Ngunit ang gobyerno ng Romano, yan ang kanilang kaparian, ang mga Pariseo. Kaya sinabi dito ni Jesus, sabi dito, ako ang mabuting pastor. Kung paano nakilala ako ng Ama, ay nakilala ko. Ako'y nakilala niya, ngayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakilala nila. Nakita natin. At inaalay ang aking buhay para sa mga tupa. Ganyan ang tunay na tupa. Inaalay niya ang kanyang buhay upang ang mga tupa ay maligtas. Kaya sabi dito ni Jesus, kaya muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuan dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng aking mga tupa. Kaya nauna daw kay Kristo ay mga magnanakaw at mga tulisan. Kaya hanggang ngayon, dala-dala pa rin nila ang kanilang kaugalian. Kaya ang sabi dito sa Hosea chapter 4, sinabi naman sa Hosea chapter 4, verse 6, nalipol ang aking bayan dahil sa di nila pagpalaga sa akin, sapagkat itinakwil ninyo ako, kaya itakwil ko naman
kayo bilang mga kaparian at yaman kinalimutan ninyo ang aking kautusan, kakalimutan ko rin ang inyong mga anak. Habang dumadami ang mga pare, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Kaya gagawin ko kayan ang kanilang kadakilaan, yumayaman sila dahil sa mga kasalanan ng mga tao. Nalulugod pa sila sa kalikuan ng bayan. Ang sabi sa verse 9, at gayon nga ang nangyayari kung ano ang mga pare, gayon din naman ang bayan. Kaya paparusaan ko sila kapwa dahil sa masama nilang mga gawa. Kinakita natin, binasa natin ang banal na aklat. Iyon ang sabi niya. Kaya sinabi, tinakwil sila ng Diyos dahil sa masama nilang gawa. Kita mo, iba ang kanilang katuruan. Iba ang kanilang katuruan. Hindi nababatay sa Biblia ang kanilang mga turo. Kaya nakita natin, ang kanilang katuruan ay puro kasinungalingan. Kaya sabanggit natin mga maling aral at maling katuruan. Yun ang kanilang ginagawa dahil sabi naman ni Malakias, chapter 2, verse 8, subalit lumis kayo sa daang matuwid. Kayo mga pare, dahil sa inyong turo, marami nabubulit sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi na makapangyari ang Yahweh. Nakita natin, sumira sila sa tipan ng Diyos. Kaya hindi sila sana ang ginagamit ng Diyos. Hindi na sila ginagamit ng Diyos, kundi ang gumagamit sa kanila ay ang dyablo. Dahil ang nagmamataas ay binabagsak, ang nagpakumbaba ay tinataas. Kaya ganyan sila, nagmamataas sila. Kaya hindi na Diyos ang gumagamit sa kanila. Kaya sabi naman dito sa Mateo chapter 23, ay ganito, verse 29 to 30, ay ganito ang sinasabi, sabanin niyo mga iskriba, mga kaparian, mga mapagimbabaw, ipinagtayo ninyo ang libingan ng mga propita at ginagayakan ang mga puntot ng mga taong namumuhay ng matuwid. Sabi sa verse 30, at sinabi ninyo, kung kami sana nabubuhay sa kapanahunan ng mga aming mga ninuno, hindi namin ipapatay ang mga propita. Ang sabi sa verse 31, sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyo kayo nga mga anak na nagpapatay sa mga propita. Sabi sa verse 32, sige tapusin ninyo ang pinagsimulan ng inyong mga ninuno, mga lay ng mga ulupong. Hindi kayo makakaiwas sa parusa sa impyerno. Grabe ang sabi ni Jesus. Si Jesus may sabi nito, binasa ko lang. Baka sabihin nyo ako may sabihin nyo, grabe naman ang tao ito magsalita sa aming pare. Hindi si Jesus ito may sabi, hindi ako. Grabe. Sige, tapusin ninyo ang pinagsimulan ng inyong mga ninuno, mga lay ng mga ulupong. Hindi kayo makakaiwas sa parusa sa impyerno. Napakaliwanag. Ang sabi sa verse 27, sabanin ninyo mga iskriba at mga kaparian, mga mapagimbabaw, ang katulad ninyo mga libingan pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob puno ng kabulukan at mga buto ng mga patay. Ganyan na ganyan kayo sa paningin ng tao. Mabuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpaimbabaw. Grabe, napakasakit ang salita ni Jesus sa mga tao na lumalabag sa Diyos.
nakita natin kung paano nila nilabag ang Diyos. Makita natin ang kanilang turo ay kontra sa salita ng Diyos. Ang kanilang turo ay puro kasinungalingan at mga maling katuruan tungkol sa Diyos, mga maling aral. Ito masakit na katotohanan na hindi matanggap ng mga tao na makareliyon lamang at hindi makadiyos. Sila'y walang takot sa Diyos. Kaya maliwanag. Kaya sabi dito ni Jeremias chapter 5 verse 10, ay ganito naman sinasabi sa Jeremias chapter 5 verse 10, ang mga propeta ay walang kabutihan, hindi talaga buhat kay Yahweh na inyong Diyos. Ang ipinahayag nila hindi talaga nanggaling kay Yahweh na inyong Diyos. Ang pinapahayag nila, napakaliwanag. Sinabi na dito, ang sabi naman sa Jeremias chapter 27 ay ganito naman sinasabi verse 15, hindi ko sila sinugo. Sabi ng Diyos, hindi ko sila sinugo. Ginagamit lamang nila ang aking pangalan. Ginagamit lamang nila ang pangalan ng Diyos. Kaya, palayasin ko kayo sa lupaing ito. Kayo'y malilipol, pati ang mga propitang nandaya sa inyo. Kaya marami ngayon mandaraya na mga reliyon. Dahil nabanggit na dito, yan nakasulat sa banal na aklat kung paano nila dinaya ang mga tao sa kanilang mga katuruan, turo ng kasinungalingan. Dahil ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 11 ay ganito naman verse 13, hindi sila tunay na lingkod kundi nandaraya lamang. Nabukuha na rin mga lingkod ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi kataka-taka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kainatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Sabi dito sa 2 Korinto chapter 11 verse 4, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating nangangaral ng ibang Isos. Maliwanag nangangaral ng ibang Isos. Sino ito? Isos na ribulto, Isos na tao lang. At sasabihin pa nila, kami lang maligtas. Kaya sabi dito, ang ating Isos, na ating Diyos, na ating Panginoon na sinasamba, yung pinako sa krus, namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw at umakyat sa langit. Yan ang ating Isos na sinasamba. Hindi Isos na nakadikit sa dingding. O Isos na tao lang at hindi Diyos. Sabi sa 2 Korinto chapter 11 verse 3, ngunit nag-alala ko baka malasod ang inyong isipan at malayo kayo sa tapat na dalisay na pananalig kay Kristo tulad ni iba. Naalin lang siya ng ahas na si Satanas. Ganun kayo, baka malin lang kayo ng tagapagturo ng kasinungalingan. Napakaliwanag. Kaya sabi naman dito sa Episo, sinabi naman sa Episo chapter 4 verse 17, ay ganito ang sinasabi sa Episo chapter 1 verse 17, at iniling sa Diyos na ating Panginoong Kristo ang dakilang Ama
Napakaluban ninyo niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway maliwanagan ng Diyos ang inyong isipan upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang inasahan sa Kanyang pagtawag sa atin. Ito ang kaluwalhatian inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Nakita natin, yang sabi naman sa Galacia ay ganito, Galacia chapter 1 verse 7, ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang may naniligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang sabi sa verse 8, maging kami isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, ipinangaral namin, pagasumpain siya. Napakaliwanag. Ang sabi sa verse 9, sinasabi namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, tinanggap ninyo, pagasumpain siya. Napakaliwanag. Hindi basta-basta mangaral ang salita ng Diyos, dahil marami ngayon tagapagturo ng kasinungalingan. Ngunit sila'y binulag ng dyablo. Ang mga tao lumalabag sa kalooban ng Diyos, binulag sila ng dyablo. Kaya ang sabi dito sa 2 Korinto ay ganito, 2 Korinto sinabi dito sa atin ng Diyos upang malaman natin na tayo ay binulag ng dyablo. Sabi sa 2 Korinto chapter 4 verse 3, kung may talokbong pa ang mabuting balita, nayag namin, ito'y nataluktungan lamang sa mga napapahamak. Ang sabi sa verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito, na si Satanas. Sila'y binulag ito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Napakaliwanag. Yang sabi naman sa Episo ay ganito, Episo chapter 2 verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong nag-aari sa mga taong suwael. Dati tayo kabilang sa mga ito na muhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Kabilang ba tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos? Kaya tanong nyo tingnan nyo sarili nyo, baka kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. At hindi sila papayag, ang ribultong hawak nila ay hindi Diyos. Hindi sila papayag, ang ribultong hawak nila ay hindi Diyos. Kaya sabi dito sa Isaiah chapter 44, verse 20, ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo at lubusan na siyang nailigaw na kanyang maling paniniwala at mahirap nang maituwid at hindi siya papayag, ang ribultong hawak niya ay hindi Diyos. Napakaliwanag. Yang sabi naman dito sa verse 9 is, sabi ni Propeta Isaiah, sinabi sa kanya ng Diyos, Isaiah chapter 44, verse 9, walang kwintang tao ang mga gumagawa ng ribulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinapahalagahan, mga bulag at hangal ang mga sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya lamang. Napakaliwanag. Ang sabi dito,
Ang sabi naman dito sa verse 10, ang karpintero naman ay sabi dito ay kumukuha ng isang pirasong kahoy, ginuguhitan niya ito sa anyong tao, saka inuukit hanggang mayari ang isang magandang rebulto, pagkatapos sinilagay niya ito sa kanyang bahay. Ang sabi dito sa verse 10, ang kahoy ginawang niyang Diyos na kanyang niluhuran at sinamba. Dumadalangin siya sa mga rebulto. Ang sabi dito, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Hindi ba ganyan kayo? Kapag nakaharap sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Alam ba ninyo ang sabi ng Diyos? Alam ba ninyo ang sabi ng Diyos sa verse 18? Ang mga tao ngayon ay mga mangmang at di inunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinara ng isipan sa katotohanan. Hindi man lang nila naisip ang kaputol na kaya ginawa nilang panggatong. Hindi lamang nila tinatanong sa kanilang sarili kung hindi kaya Karumaldumal lang sumamba sa isang pirasong kahoy. Kaya sabi sa verse 20, ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo, lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniwala at mahirap nang may tuwid. At hindi siya papayag ang rebultong hawak niya ay hindi Diyos. Napakaliwanag ang sabi dito sa atin ng Diyos. Kaya binawal talaga ng Diyos. Kaya malaman ninyo mamaya bakit hindi gusto ng Diyos magsamba tayo sa rebulto. Ipaliwanag natin yan para maunawaan ninyo. Dahil ang sabi ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 3, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng Diyusan o kaya larawan o rebulto ng anumang nilalang nasa langit at nasa lupa. Huwag kayong iyukot o maglingkod sa alinmang Diyusan iyan, sapagkat ako si Yahweh ay mapanipuguin, paparusahan ko ang lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggat sa ika-4 salinlay. Yan palang sumpa sa atin. Bakit patuloy kayo sumasamba sa rebulto? May sumpa mula sa iyo hanggang sa anak mo, hanggang sa apo mo at anak ng apo mo. Yan ang 4 salinlay na tinatawag. Kaya ang sabi dito sa Isaias, pinagbabawal ito ng Diyos. Bakit nilalabag natin ang Diyos? Bakit sinusuway natin ang Diyos? Tulad tayo kay iba, sinuway ang Diyos. Kaya sabi dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah chapter 45 verse 20, sinabi ni Yahweh, halin kayo lahat ng natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayo ay mga mangmang at nagpapasa ng idolong kahoy na dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagligtas. Humarap kayo sa paglilitis. Pag namatay kayo, sabi sa verse 21, ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Ipagtanggol ninyo. Alam ba ninyo ang rebultong ito ay isang karumaldumal at kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Kaya hindi gusto ng Diyos magsamba tayo. Dahil ang sabi dito sa Deuteronomy ay ganito naman sinasabi sa atin sa Deuteronomy chapter 7, para maunawaan natin na bakit karumaldumal ito ang rebulto. Deuteronomy chapter 7 verse 25, sunugin ninyo ang kanilang mga disdiyusang rebulto. Huwag ninyong pag-iputan ang mga pila-kinto ginamit sa mga iyon,
sapagkat siya'y maging patibong ng inyong kahulugan. Dahil iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang sabi sa verse 26, huwag kayong mag-uwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam, sapagkat iyon ay maging dahilan ng pagsumpa niya sa inyo. Lahat na katulad nung una ay isinumpa, kaya dapat ituring na kasuklam-suklam. Kaya nakita natin ito ang nagsimula, ang Black Nazareno. Bakit may Black Nazareno? Dahil noong unang panahon, in-order ito ng Diyos, inutos niya kay Moises na sunugin lahat ng mga Diyos-Diyosang ribulto. Noong unang panahon, centennial noon ang mga kahoy, parang bato. May isang ribulto doon, hindi nasunog. Ano ngayon ginawa nila? Sabi ng mga nagsamba sa Diyos-Diyosan, ito ang totoong Diyos. Hindi siya nasunog. Hindi nila alam na nasunog yan ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos magsamba ang mga tao sa ribulto. Sinabi nila ito naman, ang totoong Diyos hindi nasunog. At sa ating generasyon, ginawa nilang Black Nazareno na inyong sinasamba. Mayroong itim ba na Diyos? May itim ba na Diyos? Ang itim na Diyos ay si Satanas. Yan si Black Nazareno ay mukha yan ni Antikristo. Hindi yan si Kristo. Dito nagsimula ang Black Nazareno, ang itim na Diyos. Alam ba ninyo kung paano nilikha ng Diyos si Lucifer? Makinig kayo para malaman nyo. Tinatawag na si Lucifer na tinatawag na Satanas. Ang ibig sabihin ng Satanas ay kaaway ng Diyos. Ang pagkagawa kay Lucifer ay tinatawag na Satanas. Siya ay isang inukit na mamahaling bato na may halong ginto at diamante. Yan ang pagkagawa ni Lucifer. Kaya pinasamba tayo ni Lucifer, ni Satanas sa ribulto. Siya yun, dapat pasambahin niya ang mga tao sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang sabi dito, sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, chapter 28, ay ganito sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, chapter 28, sinabi niya kay Propeta Ezekiel kung sino si Lucifer. Sabi dito, Ezekiel chapter 28 verse 13, tulad mo na sa paraiso ng Diyos, sa ardeng ng Eden, nabalot ka ng iba't ibang uri ng bato, mamahalin, sardio, topasyo, diamante, nagniningning, berilyo, ones, at aspeng, walang kambing, sapiro, esmeralda, at karbongko. Ginto ang inyong inggasto. Yan, ginawa siya sa ginto na may halong mamahaling bato, may halong diamante. At ang pagkaukit dito ay nanda pa, nunguna pa, nanisilang ka sa mundo, kirubin ang itinalaga ko, magbantay sa iyo, nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo ay mga batong kumikinang, wala kang kapintasan. Mula pa ng isilang hanggang naisipan mo mamuhay sa kasamaan nang lumakas ang iyong kalakal. Ano kinalakal ni Satanas? Pinasamba ang mga tao sa ribulto. Nang lumakas ang iyong kalakal, natuto kang sumuway at namuhay sa kasamaan, kaya pinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kirubin sa kinatatayuan mo, mga batong kumikinang. Naging palalo ka at dahil sa iyong kagandahan, ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapanatag ang iyong katayuan. Kaya ibagsak kita sa lupa upang babala sa ibang bansa. Kaya si Satanas, ang paggawa sa kanya isang inukit na mamahaling bato na may halong ginto.
at diamante. Kaya pinasamba tayo sa rebulto sa iba't ibang bansa. Iba't ibang rebulto, may Buddha, may Shiva. Kita mo, Indonesia, maraming rebulto sila sa samba. Hindi yan Diyos nila, si Satanas yan. Mga Thailand, marami sila sinasamba. India at iba pang Malaysia. Kita mo sa China, marami silang sinasamba na rebulto. Si Satanas pa rin yan. Sa atin sa Pilipinas, si Maria, si Pedro, tanggalan mo yan ang mukha. Hindi mo na makilala si Maria, hindi mo na makilala si Buddha. Kundi ang tawag sa kanila ay rebulto na lang. Si Satanas nagtatago sa likod ng rebulto. Yan, hindi ninyo alam. Kaya sabi dito sa Ezekiel chapter 28, verse 6, kaya naman ito'y pinagsasabi ng Diyos na si Yahweh, sapagkat pilit mong ipagpantay sa Diyos sa iyong sarili. Iulog ka niya sa ilalim na walang hanggan. Iagis ka sa puso ng dagat. Nakita natin, yan si Satanas. Dahil bago noon, itapon si Satanas, nagkaroon ng gira sa langit, naglaban. May labanan doon sa ibabaw, sa langit. Naggira, nagkagulo doon, nag-away. Si Miguel Arcangel at si Satanas. Dahil ang sabi dito, sa pahayag o Revelation chapter 12 verse 7, pagkaraan ito'y sumiklab ang digmaan sa langit. Nalaban si Arcangel Miguel kasama ng kanyang mga anghel at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit at itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas ng pangalan Diablo o Satanas na dumadaya sa buong sanlibutan. Itinapon sila sa lupa pati ang kanyang mga kampon. Bakit dito pa tinapon ang mga demonyo at si Satanas? Upang subukan ang panampalataya mo sa Diyos. Subukan para makilala, para malaman ang iyong panampalataya. Natalo sa kanilang labanan, natalo ang dambuhalang dragon na tinatawag na Satanas. Kaya sabi dito sa pahayag o Revelation chapter 20 verse 1, pagkaraan nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit, hawak ang isang malaking kadina at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas, nung unang panahon na siya'y rihang Diablo at Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At pinagis ng anghel sa banging walang hanggan ang lalim at sinarahan. Tinataka ng pinto upang hindi siya makalabas. Yan si Satanas. Nakita natin, kaya pinagbabawal ng Diyos ang sumamba sa rebulto. Dahil ang rebulto, yan ay si Satanas. Marami nagsasabi, si Satanas ay rebulto, ngunit walang nagpapaliwanag sa inyo. Bakit naging Satanas ang rebulto? Dahil si Satanas, siya isang ginukit na mamahaling bato na may halong diamante at ginto. Yan ang pagkagawa kay Satanas sa Lucifer. Nakasala siya sa Diyos, kaya tinawag na Satanas. Ang ibig sabihin ng Satanas, kaaway ng Diyos. Ngunit si Adan, saan ginawa ng Diyos si Adan? Sa pamagitan ng alabok, isang mumurahing na material, walang kalalaga. Yan, walang imposible sa Diyos dahil siya'y makapangyarihan. At si iba naman, hinugot sa tadyang ni Adan. Bakit marami naman buto? Bakit kailangan sa tadyang hugutin?
Dahil ang tadyang, ayan ay malapit sa puso. Dahil ang puso natin, templo ng Diyos. Kaya ibig sabihin, hinugot siya iba malapit sa templo ng Diyos. Kaya yun ang bakit, may mga meaning bakit inugot sa tadyang. Maraming buto naman pinipagkunan dahil ito'y malapit sa puso ng taong tadyang. Ang puso ng tao ay templo ng Espiritu ng Diyos. Malapit sa templo ng Diyos. Kaya kinuha si Adan at Eva. Si Jesus naman, kung paano ginawa ng Diyos, siya'y kinuha sa sinapupunan ng Diyos. Kinuha, tawag sa Kanya, anak ng Diyos, dahil sa sinapupunan ng Diyos. Ang Diyos makapangyarihan, ginawa nga si Adan na alikabok, hinipan ng hangin, naging tao. Si Lucifer, isang inukit na mamahaling bato, na may halong ginto. Yan ang pagkagawa. Hallelujah! Kaya nakita natin, yan ang kaliwanagan. Kaya pinagbabawal ito ng Diyos. Pinagbabawal ng Diyos na magsamba tayo sa rebulto ay may sumpa hanggat sa ika-4 salinlay. Dahil sinabi dito sa Exodo ay ganito. Exodo chapter 20 verse 3, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng huwag kayong magkaroon ng dispiyusan o kaya larawan. Sabi dito, o rebulto ng anumang nilalang na sa langit at sa lupa, huwag kayong iyukod o maglingkod sa alinmang dispiyusan yan, sapagkat ako si Yahweh ay mapanibuguin. Paparusahan ko ang lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 salinlay. Kaya maliwanag, kaya sinabi ito ng Diyos kay Isaias chapter 45, ay ganito naman sinabi ng Diyos kay Isaias. Sinabi niya, Isaias chapter 45 verse 20, sinabi ni Yahweh, halika kayo lahat ng natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, kayo mga mangmang na nagpapasa ng idolong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagligtas. Humarap kayo sa paglilitis. Pag namatay tayo, harap tayo sa paglilitis. Ipagtanggol nyo inyong sarili. Bakit ka sumamba sa rebulto? Sagot mo, imahin lang naman yan. Hindi mo naunawaan, ibig sabihin ng imahin. Yan ay isang imahin ng pagsuway sa Diyos. Tulad ni Eva, Adan ni Eva, sila'y sumuway sa Diyos. Hallelujah! Dali na brother, ilang verse naman. Kaya sabi naman dito, sa unang Korinto chapter 10, ay ganito naman sinasabi sa atin. Sa unang Korinto chapter 10, verse 19, ano bang ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba may kabuluhan ng mga dispiyusan? O pagkain hinandog sa dispiyusan? Ang sabi sa verse 20, hindi. Ang ibig kong sabihin ng mga tao naghandog ng kanilang hain, nanalangin sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At ayaw ko mag-isa kayo sa mga demonyo. Ang sabi sa verse 21, hindi kayo makakainom sa saro ng Panginoon at sa saro ng demonyo. Hindi kayo makakasalo sa dula ng Panginoon at sa dula ng demonyo. Sabi sa verse 22, ibig natin manibugo ang Panginoon. Sa palagay ba ninyo, makapangyarihan pa tayo kaysa Kanya? Napakilala ng Diyos. Kita mga rebulto ay demonyo. Dahil nakwento na sa inyo kung paano ginawa ng Diyos. Kung paano ginawa ng Diyos. Ito si Lucifer na tinatawag na Satanas. Kaya pagdating ng araw, pagbalik ni Kristo, hindi naliliwanag ang araw. Magdilim ang araw, di naliliwanag ang buwan. Malaglag ang mga bituin sa langit. Ano gagawin ninyo? Dahil yan ang doktrina sa inyo. Tatakbo kayo sa rebulto yakapin. Sabihin nyo, iligtas nyo ako. Kaya
maglindol na malakas ang buong panay na biyak. Diyak takbo ka sa rebulto, sabihin mo, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Sabi naman ng Diyos, ang mga taong ito ay mga mangmang. Kaya napakaliwanag, isang mangmang pala, sabi ng Diyos. Sabi ng banal na aklat, ang isang tao sumasamba sa rebulto, nakakahiya naman. Diyos pa nagsabi sa atin ng mangmang. Sabi dito, pagdating ng araw ng galit ng Diyos. Sabi dito, sa payag o Revelation chapter 9, verse 20, ang nalalabi sa sangkatauhan, iyaw hindi namatay sa mga salot na ito, ay hindi sila nagsisisi. Hindi sila tumalikod at tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyusan, likha ng kanilang kamay. Ang mga larawang ginto, pilak, bato at kahoy na di makakalakad. Kaya dahil sa pagsamba natin sa rebulto, nagkaroon tayo ng sumpa. Dahil sinamba natin, sabi dito, Jeremias chapter 2, verse 5, ano ba ang nagawa kong kasalanan at ako'y tinalikdan ninyo at sumamba kayo sa mga Diyusan? Kaya maging walang kabuluhan kayo, maging katulad kayo ng Diyusan. Kaya kita mo, bakit may mga anak tayo na bingi? Dahil sumamba tayo sa rebulto. Ang rebulto hindi makarinig. Bakit may mga anak tayo na may diferensya ang mata? Dahil ang rebulto hindi makakita. Bakit may mga anak tayo hindi makalakad? Dahil ang rebulto hindi makalakad. Bakit may mga anak tayo na may diferensya sa utak? Dahil ang rebulto walang utak yan. Yan ay isang sumpa. Sumpa hanggat sa ika-4, salinlay. Hallelujah, sana may napulot kayong aral kung nalaman na ninyo. Dahil maraming mga tao nagsasabi, ang rebulto ay demonyo, ay si Satanas. Nagagalit kayo dahil wala kayong alam. Ngayon na-explain na sa inyo. Yan ang paggagawa kay Satanas, kay Lucifer. Isang inukit na bato, kaya pinasamba kayo sa rebulto. Hallelujah, purihin ng Diyos. Diyos ng langit, gumawa ng langit at ng lupa. Diyos nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Purihin natin siya. Parangalan natin siya. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Glory to God and the highest. Salamat sa Diyos sa oportunidad nga ginhatag niya sa aton nga maka-share o makawali sa pulong sa Diyos. Abi niyo mga hinigugma, isa ka ako nga oportunidad nga makilala mo ang Diyos sa kabuhi mo. Huwag kagintugas ang Diyos sa kalibutan nga mga lipay lang dis kalibutan, manginaon, kundi gintuga ka sang Diyos para himayaon mo siya, simbahon mo siya, dayawon mo siya, pasalamatan mo siya. That's why ang bibig kani, gintuga sang Diyos sa pag-glorify sa iya, hindi sa pagpamuyayaw. Amo na ang amon pagwali is sort of reminder. Wala kami kawali religion, kaya religion cannot save. Only Jesus can save your soul from hell. Acts chapter 4 verse 12. Wala sa ibang pangalan sa dalog sa langit, sa babaw ng tuta, maginatag ang Diyos sa nilong tao maluwas sa ngalan ni Jesus Christ. That's why ginawali namin, Brad, hindi politika, hindi religion, kundi ang salvation sa ibong kalag. Kapati ka may kalag ka? Kapati.